Paralisado ang Ninoy Aquino International Airport sa gitna ng nag-uumapaw na dami ng tao sa kasagsagan ng tag-init. Isang batang lalaki, 6 na taong gulang pa lamang, ang naglahong parang bula sa tabi ng kanyang mga magulang na humahagulgol sa pag-iyak. Sa islang bansang ito, posible nga kayang matagpuan ang isang nawawalang bata? Ang mga mata ng mga dayuhang turista na puno ng pagdududa ay nagmamasid sa buong paliparan. Ngunit sa sandaling ang lahat ay malapit ng sumuko, isang landas na salungat sa kawalan ng pag-asa ang pinili ng naiya. At sa loob lamang ng 7 minuto, isang di kapanipaniwalang tanawin ang nabuo sa harap ng kanilang mga mata. Sa loob ng 7 minutong iyon ng himala, ano nga ba ang tunay na ipinamalas ng Pilipinas? Ating tuklasin ang kahangahangang kuwentong magpapatigil sa iyong hininga. Ang sandali ng matinding kaba sa naiya noong araw na iyon ay isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. Hapon ng isang Sabado't Linggo sa gitna ng tag-init, sa sandaling tumuntong ako sa departure area ng Ninoy Aquino International Airport, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa akin. Ang paghila ng maleta sa gitna ng mga taong parang alon sa dagat na humahampas sa iyo, ang ingay ng wikang Filipino na nagmumula sa lahat ng direksyon ay tila isang nakakairitang ugong lamang sa aking pandinig. Para sa aming mahabang biyahe patungong New York, ang Pilipinas ay isa lamang stopover para sa aming pamilya. Si Sarah, ang aking asawa, ay nakatingin sa mapa habang nakatagilid ang ulo sa pagkalito. Habang si Ivan, ang aming 6 na taong gulang na anak, ay mahigpit ang hawak sa aking kamay. Halata ang kanyang pagkabalisa sa gitna ng napakaraming matatangkad na tao. Maging ang daan papunta sa duty-free shop ay parang isang masalimuot na maze. Nagsimula akong magreklamo sa aking isip. Masyadong maraming tao. Magulo ang mga karatula at hirap pa akong makipag-usap sa mga staff. Bakit dito pa tayo kailangang mag-stop over? Kung sa Japan lang sana, mas pamilyar at mas maginhawa sa mga sandaling iyon. Wala pa akong kamalay-malay sa himalang ipapakita sa akin ng bansang ito. Habang paakyat kami sa escalator patungo sa duty-free zone, nagreklamo ako sa aking asawa na masyadong komplikado ang Pilipinas. Hindi namin alam ang wika nila. Sumang-ayon si Sarah. Nag-usap kami ng may bahid ng pagkainis sa bansang ito. Pagdating sa duty-free shop, ganoon pa rin. Habang namimili ng pabango o tsokolate, patuloy pa rin ang reklamo ko tungkol sa mga presyong mahirap intindihin at sa paudlot-udlot na Ingles ng mga empleyado. Nakakainis talaga. Ngunit si Ivan lamang ang naiiba. Kumikinang ang kanyang mga mata sa harap ng isang robot exhibit. Naakit siya sa isang humanoid robot na mas matangkad pa sa kanya, na sumasayaw at gumagalaw ng may kahusayan. Nabighani siya nito. Tumingin ako sa aking relo at nagmadali. Mayroon na lang tayong 50 minuto bago ang boarding. At sa mismong sandaling iyon, habang saglit akong nawala sa aking sarili, si Ivan, na sumusunod sa robot, ay naglaho sa gitna ng karamihan. Noong una, inisip kong nasa likuran ko lang siya. Ngunit kahit saan ako lumingon, hindi ko makita si Ivan na nakasuot ng dilaw na t-shirt. Nagsimulang kumabog ng mabilis ang puso ko. Sinimulan kong isigaw ang pangalan ni Ivan, ngunit ang aking boses ay nilamon ng ingay ng paliparan. Namutla si Sarah, habang ako'y pinagpapawisan ng malapot. Nagtanong-tanong ako sa mga tao sa paligid, ngunit karamihan ay hindi marunong mag-Ingles o umiiling lang. Nagsimulang bumuhos ang kawalan ng pag-asa. Sa isang paliparang ganito kalaki at siksikan sa tao, paano mo mahahanap ang isang bata? Kung sa Amerika ito, agad natatawag ng pulis at mag-aanunsyo sa public address system. Ngunit ito ang Pilipinas. Hindi namin alam ang wika, ni hindi namin alam kung kanino hihingi ng tulong. Sumigaw ako ng buong lakas. May makakatulong bang maghanap sa anak namin? Pakiusap, tulungan ninyo kami. Ngunit ang mga tao ay patuloy lang sa pagdaloy na parang isang pader. Tila walang sinumang humihinto para makinig. Sa sandaling iyon,
Isang alaala mula sa mga nakaraang biyahe ang sumagi sa isip ko. Isang katulad na insidente ang nangyari sa isang airport sa Europa bago pa matawagan ng pulis, maanunsyo, at tuluyang mahanap ang bata. Lumipas ang hindi bababa sa 2 o 3 oras. Wala kaming ganoong karaming oras. Malapit na ang boarding time. At higit sa lahat, nag-aalala ako para sa kaligtasan ni Ivan. Bumulong ang aking asawa na may nanginginig na boses. Naaalala mo ba? Sa biyaheng ito, isinugod na si Ivan sa emergency room dahil sa atake ng hika. Paano kung atakihin siya ulit ngayon? Nang marinig ko iyon, pakiramdam ko'y malalagutan ako ng hininga. Si Ivan ay isang batang hirap huminga kapag na-stress o natatakot. Ngayon, mag-isa siya at tiyak na takot na takot. Kung atakihin siya, maaaring mapahamak ang kanyang buhay. Ang kawalan ng pag-asa ay bumuhos na parang dambuhalang alon. Pakiramdam namin ay lubos kaming nag-iisa sa isang bansang hindi namin kabisado. Para kaming walang silbi sa harap ng hadlang sa wika, pagkakaiba sa kultura, at isang komplikadong sistema. Sumigaw ako ng mas malakas. Kung sa Amerika ito, FBI na ang tutulong sa amin. Pero ano ito? Ninoy Aquino International Airport? Baka pangalan lang ang international, pero ang totoo, hindi nyo man lang mahanap ang isang bata, tama ba? Nagmura ako sa galit. Ang mga dayuhang turista sa paligid ay tumango bilang pagsang-ayon. Isang mapanuyang nagsabi, ang mga airport sa Pilipinas, malaki lang pero palpak ang sistema. Dagdag naman ng isa. Ganyan talaga ang mga airport sa Asia, puro porma lang. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpaalab sa aking galit. Hindi ba talaga kami makakatanggap ng tulong dito? Mahahanap pa ba namin ang aming anak? Nagsimulang humikbi si Sarah. Narinig ko na kapag nawala ang bata sa ganito kalaking lugar, hindi na siya natatagpuan. Noon din, ang buong departure area ay napuno ng tensyon na para bang ang aming kawalan ng pag-asa ay kumalat sa mga tao sa paligid. At sa mismong sandaling iyon, isang staff ng paliparan na may nameplate na Lito ang lumapit sa amin. Sinabi niya sa isang mahinahong tinig, kalma lang po, sir. Sisimulan na natin ang operasyon gamit ang aming radio communication system. Radio communication system? Ano yan? Tanong ko habang pinipindot niya ang kanyang earpiece. Alpha, Bravo, Charlie, maghanda. Simula ng Code Adam Child Safety Protocol. Sa isang iglap, ang buong paligid ay nagbago. Ang dating parang maingay na dagat ay biglang naging isang military combat operation. Ang mga staff sa paligid ay nagsimulang kumilos ng sabay-sabay. Ang mga technical na salita ay sunod-sunod na maririnig mula sa kanilang mga radyo. Natulala ako, kanina lang, pinupuna ko ang sistema ng bansang ito. Pero ngayon, tila may mangyayaring ibang-iba sa inaasahan namin. Ngunit may pag-aalinlangan pa rin ako. Magiging epektibo kaya ang ganitong kaorganisadong sistema? Lumilipas ang oras, ngunit hindi pa rin natatagpuan si Ivan. Sunod-sunod na tanong ang binitiwan sa amin ni Gilito. Anong kulay ng damit na huli niyong nakita? Anong sapatos? Gaano katangkad? Mayroon ba siyang natatanging palatandaan? Sumagot kami ng natataranta. Dilaw na t-shirt po. Asul na rubber shoes. Medyo mas maliit siya sa karaniwang bata sa edad niya. Agad, isang utos ang umalingaw-ngaw mula sa radyo. Team Bravo, i-review ang CCTV mula 12 hanggang 34. I-filter ang mga batang may katulad na deskripsyon. Namangha ako sa kanilang profesionalismo. Hindi lang sila basta naglalakad para maghanap, kundi may sistema at siyentipikong paraan ang kanilang ginagawa. Ngunit kasabay nito, lalo akong kinabahan. Tumingin ako sa relo. 43 minuto na lang bago umalis ang eroplano. Halos mapaluhod na ako sa sahig. Kung sa bansa ko ito, kalahating araw na ang aabuti nito. Bulong ng isang pasahero sa likuran ko.
na lalong nagpadagdag sa aking pagkabalisa. Mahahanap ba namin si Ivan sa tamang oras? Nagsimulang humikbi si Sarah. Paano kung atakihin na naman siya ng hika? Paano kung kailanganin na naman niya sa emergency room tulad ng dati? Nang marinig ko iyon, bumuhos ang matinding pagsisisi. Hindi ko naaalaga ang mabuti ang anak kong may hika. Ang imahe ni Ivan na hirap huminga habang nanginginig ang kanyang maliliit na balikat, ang imahe niya na may suot na oxygen mask sa emergency room ay malinaw na lumitaw sa aking isipan. Kung ngayon, mag-isa siya at mangyari ulit iyon, baka hindi na maagapan pa. Tinakpan ko ang aking mukha. Ang bigat ng kasalanan bilang isang ama na hindi na protektahan ang kanyang anak ay dumagan sa akin. Tumingin sa amin si G, Lito, at sinabi, nang may katiyakan, "Huwag po kayong mag-alala. Ito na ang pinakamahalagang sandali." Ang kanyang kalmadong boses ay puno ng kumpiyansa, ngunit hindi pa rin ako mapanatag. Lumilipas ang oras. Pero hindi pa rin lumilitaw ang aming anak. Inanunsyo ni G. Lito, sumali na sa operasyon ang ating team ng mga interpreter para sa 12 wika at ang security personnel. Sa sandaling marinig ko iyon, natigilan ako. 12 wika? Posible ba iyon? Sunod-sunod ang mga utos sa radyo. Team Alpha, isara ang mga daanan sa ikalawang palapag ng duty-free zone. Team Bravo, bantayan ang paakyat na escalator. Team Charlie, siyasatin ang area ng kiddie zone. Sa aking pandinig, talagang may iba't ibang wika. Ingles, Filipino, Hapon, Espanyol, na para bang nasa isang pulong ng United Nations. Ang buong paliparan ay naging isang dambuhalang command center. Sa mga electronic display, agad na lumitaw ang mga emergency message sa iba't ibang wika. Nawawalang bata. Nakasusot na dilaw na damit, asul na sapatos. Kung makikita, ipagbigay alam agad sa staff. Hindi ako makapaniwala sa sitwasyon. Kanina lang, wala akong tiwala sa sistema ng bansang ito. Ngunit ngayon, kumikilos sila ng may organisasyon na parang nasa gitna ng isang digmaan. Noon, isang turistang Australiano na malapit sa amin ang nagtaas ng kamay. Parang nakita ko ang isang batang kamukha niya. Tumakbo kami agad papunta roon. Ang puso ko ay kumakabog na parang lalabas sa aking dibdib. Sa aking tainga, tanging ang malakas na tibok nito ang naririnig ko. Puno ng pag-asa ang aking puso. Ngunit paglapit namin, ibang lahi ang bata. Ang unang pag-asa ay gumuho. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko'y babagsak ako. Ang pag-asang naging kawalan ng pag-asa ay sobrang sakit. Napaupo si Sarah at humagulgol. Naramdaman ko rin ang bigat ng katotohanan. Sumigaw ako na may nanginginig na boses. Ano bang ginagawa ninyo? Hinampas ko ang counter sa galit. May mangyayari ba rito? Seryoso ba kayo sa paghahanap? Yumuko si G. Lito, paumanhin po. Ma, ngunit ito na ang pinakamahalagang sandali. Pakiusap. Magtiwala po kayo sa aming sistema. Ang kanyang mahinahong tugon ay lalo lang nagpainit ng ulo ko. Ngunit kasabay nito, ang kanyang hindi natitinag at propesyonal na kilos ay kahanga-hanga. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking balikat at sinabi, Ginoo, bawat minuto ay lumiliit na ang ating pinaghahanapan. Noon din, pumasok ang ulat mula sa AI Image Analysis Team. Natagpuan ang isang batang nakadilaw na damit, tugma ang disenyo, sa pababang escalator, 3 minuto na ang nakalipas. Agad na ipinasa ang utos sa radyo. Team Delta, hanapin muli ang ibabang bahagi ng robot display. Nagdasal ako sa aking isip. Ivan, anak, sana humihinga ka pa. Papunta na si Daddy. Maghintay ka lang, anak. Malinaw na umalingaw sa mga speaker ang anunsyo sa iba't ibang wika na humihiling sa lahat ng pasahero na huminto sa paglalakad at tumingin sa kanilang paligid. Inabutan ako ng security ng isang device na parang radyo at sinabing bibigyan nila ako ng update. Nagulat ako.
Hindi ko inaasahan ang ganito kadetalyadong pag-aalaga. Narinig ang boses ni G. Lito sa radyo. Medical team. Ihanda ang portable nebulizer sakaling atakihin ng hika. Sa sandaling marinig ko iyon, lubos akong naantig. Hindi lang sila naghahanap ng bata, isinasaalang-alang din nila ang kanyang kalusugan. Isang radyo pa ang tumunog. Team Charlie, na-check ang istasyon para sa child safety wristband, pero kumpirmadong hindi suot ng bata. Nagtaka ako sa terminong hindi ko pa naririnig. Safety wristband? May ganoong sistema pala rito? Sumagot si G. Lito ng mahinahon, karamihan po ng himala ay nagsisimula sa paghahanda. Tumagos sa puso ko ang mga salitang iyon. Ang mga numero sa electronic display ay patuloy na nagbabago. 5 minuto, 10 segundo, 5 minuto, 20 segundo, 5 minuto, 30 segundo. Lumilipas ang oras, ngunit kakaiba, mas nangingibabaw ang pag-asa kaysa sa kaba. Nagsimula kong maramdaman na ang lahat ay umaandar ng may sistema at profesionalismo. Mahal, parang iba na ngayon. Hinawakan ni Sarah nang mahigpit ang aking kamay. Parang mahahanap talaga nila siya, ngunit muling tumunog ang radyo. Kumpirmado, may nakitang batang kamukha sa exit 4. Kailangan ng agarang beripikasyon. Nagsimula kaming tumakbo muli. Ito na ba talaga? Si Ivan na ba natin? Ngunit pagdating doon, pangalawang kabiguan. Napaupo si Sarah sa pag-iyak. Hindi na siguro talaga natin siya mahahanap. Gumuho na rin ang aking loob. Ngunit noon, napadako ang aking tingin sa isang counter na nagbebenta ng mga tarsier na laruan sa di kalayuan. At nakita ko ang isang karatula para sa isang kiddie zone doon. Agad na nagradyo si Gilito. Team Delta, siyasatin ang zone malapit sa tarsier booth. I-rewind ang camera footage. Mabilis na nagulat ang AI team. Nakuhanan ang isang batang nakadilaw na damit, asul na sapatos, nakahawak sa dibdib, hirap huminga. Posibleng inaatake ng hika. Sa sandaling iyon, nanginig ang buo kong katawan. Si Ivan na namin yan! Ang paghawak sa dibdib at hirap huminga ang simula ng atake ng hika ni Ivan. Nagsumamo ako ng walang pag-asa. Pakiusap, kahit sino, tulungan niyo ang anak ko. Maaring nasa panganib siya. Sumagot si G. Lito ng may buong kumpiyansa. Kumpirmado po. Papalapit na sa lugar ang aming child protection specialist, si Ginang Maria. Pakiantay na lang po ng contact. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Hindi na ito paghahanap, kundi isang rescue operation. Hinawakan ko ng mahigpit ang radyo. Sa wakas, magkikita na ba kami ng aming anak? Ang pag-asa at ang kaba na baka isa na namang maling akala ay nagsasalitan sa aking isipan. Nanginginig si Sarah sa aking tabi. Pareho kaming nagpigil ng hininga at nakatutok sa boses mula sa radyo. Ang boses ni Gneng. Maria ang narinig mula sa radyo. Target acquired. Kumpirmado. Siya nga ang batang hinahanap. Papalapit na ako. Sa isang maliit na monitor sa di kalayuan, nakita namin ang imahe ni Ivan. Ang aming anak nga. Nanginginig ang kanyang maliliit na balikat dahil sa hirap sa paghinga. Humihikbi siya sa takot. Lumuhod si Ginang, Maria, sa harap ni Ivan at isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Sinimulan niyang awitin ang isang tradisyonal na Pilipinong pampatulog. Ang Sa Ugoy ng Duyan. Sa isang malambing na tinig na sinundan ng mga nakakakalmang salita sa Ingles. Nakita namin si Ivan na unti-unting kumalma. Inilabas ni Gineng Maria ang isang laruang tarsier mula sa kanyang bag at ipinakita kay Ivan. Nagsimula siyang magkuwento at gumawa ng mga nakakatuwang kilos para makuha ang atensyon ng bata. Ito ay isang napakadelikado at propesyonal na pamamaraan. Hindi niya lang basta kinuha ang bata. Isinaalang-alang niya ang kanyang kalagayang pangkaisipan at sinubukang pakalmahin ito. Nagsimulang tumulo ang aking mga luha. Hindi ko inakalang makakakita ako ng ganito kadetalyadong pag-aalaga.
Dahan-dahang lumuwag ang mga balikat ni Ivan. Ang kanyang pag-iyak ay unti-unting humina at nagsimula siyang maging interesado sa kwento ni Gining. Maria, ang electronic display ay nagpakita ng lumipas na oras. 7 minuto, 2 segundo. Sa loob lamang ng 7 minuto, nangyari ang lahat. Sinundan namin ang gabay ni Gainge. Maria, papunta sa kinaroroonan ni Ivan. Ang puso ko ay kumakabog na parang sasabog, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kawalan ng pag-asa. Nang sa wakas ay nasa harap na kami ni Ivan, hindi na umiiyak ang maliit na bata. Yakap-yakap niya ng mahigpit ang laruang tarsier at tahimik na nakaupo sa tabi ni Gnang. Maria, isang di kapani-paniwalang tanawin. Daddy, tumalon si Ivan sa aking mga bisig. Ang kanyang maliit na tinig at ang init ng kanyang katawan ay dumampi sa akin. Sinubukan kong pigilan ang aking mga luha, ngunit sa huli, hindi ko napigilan ang mahigpit na pagyakap sa aking anak at pag-iyak. Yumuko ako nang may lubos na pasasalamat kay G. Lito, hindi maganda ang mga nasabi ko sa inyo. Pinagdudahan ko ang inyong kakayahan. Humihingi ako ng tawad mula sa kaibuturan ng aking puso. Ngumiti ng malugod si Gilito. Ginoo, ang pinakamahalaga ngayon ay ang kaligtasan ng inyong anak. Hindi kailangang humingi ng tawad. Naiintindihan po namin ang puso ng isang magulang. Sinuri ni Gnang. Maria ang kondisyon ni Ivan. Bumalik na po sa normal ang kanyang paghinga. Pero naghanda na rin kami ng nebulizer para sa emergency. Sinabi ko na may nanginginig na boses. Sa 20 taon ng aking paglalakbay, ngayon lang ako nakakita ng ganitong pagtugon, ang Pilipinas. Para bang nabubuhay sa hinaharap. Ngumiti ng may kababaang loob si Gilito. Handa po kami para sa mga araw na tulad nito araw-araw. Dahil ang isang bata ay katumbas ng buong mundo. Bumulong si Ivan sa akin. Daddy, gusto ko na ang Pilipinas. At ang cute ng tarsier ko. Tila naramdaman din ng maliit na bata ang init ng bansang ito. Ang mga tao sa paligid na nakasaksi sa aming muling pagkikita ay pumalakpak. Ang mga dayuhang turista na kanina'y mapanuri ay mayroon na ngayong ekspresyon ng paghanga. Nagsimulang dumating ang mga mamamahayag. Sinabi ko sa kanila na ang nakita ko sa araw na iyon ay ang perpektong pagsasanib ng isang mahusay na sistema at ang mainit na puso ng mga tao. Ito ang tunay na mukha ng isang maunlad na lipunan. Nagsimulang lumitaw ang mga headlines sa electronic display. Ang pinakaligtas na paliparan sa mundo na iya. Ang himala niyang 7 minuto para protektahan ang isang bata. Sistema niyang pagtugon na gumulat sa mundo. Muli akong yumuko upang magpasalamat kina G, Lito at Jeng. Maria, ang ginawa ninyo ngayon ay hindi kapani-paniwala. Isang halimbawa na dapat tularan ng buong mundo. Bago kami sumakay sa eroplano, determinado akong ibahagi sa mundo ang kamanghamanghang kuwentong naranasan ko ngayon. Sisiguraduhin kong malalaman ng marami na mayroong isang bansang may ganito kahusay na sistema at puso. Ang paliparang ito, ang bansang ito, hinding-hindi ko malilimutan ang 7 minuto ng himala na aking nasaksihan. Ang Pilipinas ay isang bansang nabubuhay na sa hinaharap. At higit sa lahat, ito ay isang lugar na may mainit na puso. Ang himala ay hindi nahuhulog mula sa langit, kundi bunga ng paghahanda, pagsasanay, at puso ng mga taong nagtitiwala at nagtutulungan. At sa 7 minutong iyon, sa Eneya, ang mainit na puso ng mga Pilipino na nagpapahalaga sa pinakamaliit na nilalang, ang isang bata, ang nasa sentro ng lahat. Habang naglalakad kami patungo sa boarding gate, ang paligid ay tuluyang nagbago. Ang ingay na dati nakakairita ay tila isa ng masiglang musika. Ang mga ilaw ng mga tindahan na dati ikinaiinisan ko ay ngayon ay tila nagbibigay ng init at pag-anyaya. Nagbago ang aking pagtingin sa mga tao sa paligid. Nakikita ko ang mga palakaibigang ngiti ng mga staff,
Ang mga pamilyang Pilipino na nagpapaalam sa isa't isa ng may pagmamahal. Si Ivan ay hawak-hawak ni Sarah, habang sa kabilang kamay niya ay mahigpit na yakap ang laruang tarsier. Tumingin siya sa paligid ng may pananabik, wala nang bahid ng takot. Ang maliit na ngiti sa kanyang mukha, ang pinakamagandang patunay na ang bansang ito ay nagbigay sa kanya ng kaligtasan at magandang alaala. Nagkamali talaga ako, Sarah. Sabi ko sa aking asawa. Hinuhusgahan ko ang bansang ito base lang sa panlabas na anyo, base sa aking sariling hindi pagkakakilala. Tumango si Sarah. Ako rin. Mayroon pa palang higit pa rito kaysa sa inaakala natin. Kasabay nito, ang video na kinunan ng isang turistang Hapon ay mabilis na kumalat online. Ang 7-minute Miracle Ain MNL at Amazing Philippines ay nagtrending sa buong mundo. Bumuhos ang mga komento mula sa iba't ibang panig ng mundo. Totoo ba ito? 7 minuto? Hindi ka pani-paniwala. Napaka-propesyonal. Ang teknolohiya at mga tao ay nagtutulungan ng walang kapintasan. Ang galing ng staff na kumalma sa bata. Alam niya kung paano makitungo sa mga bata. Gusto kong pumunta sa Pilipinas. Ang isang bansang nagpapahalaga sa kaligtasan ng bata, nang ganito ay tiyak na isang mabuting bansa. Ang mga mensaheng iyon ay sumasalamin sa lahat ng aking nararamdaman. Nasasaksihan ng mundo ang aking personal na naranasan. Pagdating namin sa harap ng gate, isang ground staff ang ngumiti sa amin. Tumingin siya kay Ivan at inabutan ito ng isang maliit na supot para sa aming munting manlalakbay. Sabi niya sa kaaya-ayang Filipino accent, sa loob ng supot ay may ilang kakaning Pilipino at isang maliit na keychain na hugis jeepney. Maliit na bagay lamang, ngunit para sa amin, ito ang huling patunay ng pagmamalasakit na lalong nagpatibay sa aming paghanga. Paulit-ulit kaming nagpasalamat ng may taos pusong pasasalamat. Habang ang eroplano ay pumapailan lang sa himpapawid, tinanaw ko ang mga ilaw ng gabi sa Maynila na unti-unting lumiliit. Alam ko agad na ang biyaheng ito ay binago ang aking pananaw magpakailanman. Ang Pilipinas ay hindi na lamang isang daanan, kundi isang lugar na nagturo sa akin ng isang napakahalagang aral. Natutunan ko na ang pinakamahusay na sistema sa mundo ay walang kabuluhan kung wala ang puso ng mga taong nagpapatakbo nito. At dito sa Pilipinas, nasaksihan ko ang perpektong pagsasanib ng dalawa. Nangako ako sa aking sarili. Babalik kami rito, hindi bilang isang nagmamadaling manlalakbay, kundi bilang isang kaibigan na nais matuto at maranasan pa ang kagandahan ng bansa at ng mga tao nito. Ang himala ng 7 minuto sa NAIA ay hindi lamang tungkol sa paghahanap sa isang nawawalang bata, kundi sa pagtuklas sa dakilang puso ng isang bansa na nakatago sa gitna ng kaguluhan. At ang pusong iyon ay nagbigay sa aming pamilya ng isang alaalang hinding-hindi malilimutan.